Bawat hibla ng buhay ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang sa wakas. Ihanda ang sarili sa mga bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Masayang bati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Kami ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Para sa mga new subscribers and viewers, welcome to the Heritage. Huwag niyo pong kalimutan na panoorin ang Viewer's Guide para alam niyo ang tamang sunod-sunod ng mga panunuoring series. Madalas nating marinig ang salitang Gentile sa mga pastor. Ang akala ng karamihan, basta mangmang at hindi alam ang ebanghelyo, yan ay Gentile. Hindi po ganyan ang biblical definition. Ang mga Gentiles ay group of nations na magiging major player sa geopolitics at economy, lalo na sa mga huling araw. Gusto naming linawin sa lahat kung nararapat bang ipagpalagay ng mga pastor ang kanilang mga members na Pilipino bilang Gentile. Ganito kasi ang sitwasyon. Ikumpara nyo ang inyong sarili sa isang pasyente. Ang doktor mo ay ang pastor. Si Pablo ay isang scientist na nakaimbento ng gamot para sa mga Gentiles. Nararapat bang iturok sa mga Pilipino ang naimbentong gamot ni Pablo na para sa Gentiles? Romans chapter 11 verse 13. For I speak to you Gentiles, and as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Tagalog, ako ay nagsasalita sa inyong mga hintil dahil ako ang apostol ng mga hintil. Analysis, sino ang nagsasalita dyan? Si Pablo. Sino ang kinakausap niya? Ang mga hintil. Para kanino ang kanyang mensahe? Para sa mga hintil. Para kanino ang gamot na inimbento ni Pablo? Para sa mga hintil. Para kanino pala ang doktrina ni Pablo? Para sa mga hintil. Therefore, kung hindi hintil ang mga Pilipino, napakatanga naman ng mga doktor na ituturok yan sa yung doktrina ni Pablo. Ganyan kasimple. So, bottom line, sino ang mga hintil para makita natin kung kasali nga tayo doon? Gamitin natin ang mga sumusunod. Number 1, teritoryo at lahi ng mga Gentiles. Number 2, circumcision status. Tuli ba sila o mga supotante? Number 3, Gentiles ang pumatay sa Mesaya. Talakayin natin ang number 1. Basahin natin ang Genesis chapter 10 verse 1 hanggang 5. Now, these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth, and unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Ripat, and Togarma, and the sons of Javan, Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim. By this were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families, in their nations. Nakita nyo? Sino-sino ang Gentiles? Yung lahi ni Japheth, mga Japhethites. Lahat ng mga bansa na galing kay Japheth ay Gentiles. Pansinin nyo na si Magog ay kasama ng mga Gentiles. Naging powerful nation yan, si Magog.
Mauunawaan nyo yan sa pagtatalakay natin ng world territories at mga prophecies. Malapit na po yan. Konting information na lang ang hinihintay natin na ma-reveal. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang mga Gentiles? Ang nag-iisang book kung saan nakadetalye ang geography ng mundo ayon sa pagkakahati ni Noah ay ang Book of Jubilees. Isa ito sa nakikita naming dahilan kaya hindi isinama ang Jubilees sa Biblia. Kasi kapag pagsasamahin mo ang Genesis at ang Jubilees, napakadaling matukoy kung sino ang mga Gentiles noon at ngayon. So, ano ang geographical territory na binigay para sa lahi ni Japheth na mga Gentiles? Jubilees chapter 8 verse 29. This is the land which came forth for Japheth and his sons as the portion of his inheritance, which he should possess for himself and his sons for their generations forever. 5 great islands and a great land in the north, but it is cold, and the land of Ham is hot, and the land of Shem is neither hot nor cold, but it is of blended cold and heat. So, ang lupain ng mga Gentiles ni Japheth ay, number 1, malamig na lugar, common sense, lugar na may winter. Ito ang mga lugar na nagni-negative or below zero ang temperature kapag winter. Number 2, nasa bandang north or hilaga. Number 3, ayon sa Genesis, ito ay isles or islands. Ayon naman sa Jubilees, may matatagpuan na 5 great island plus isa pang land sa north. Locate na natin. Step 1, hanapin ang cold parts ng mundo. Dalawa lang ang posibleng lugar dyan. Una, papuntang North Pole at papuntang South Pole. Ngunit malinaw ang sinabi na nasa north, hilaga. Step 2, maghanap ng mga great islands na magkakalapit sa north. Hindi kayo magkakamali dahil walang ibang great islands na magkakalapit sa bandang north. Baffin Island, Canada. Victoria Island, Canada. Great Britain. Ellesmere Island, Canada. Newfoundland, Canada. Plus Greenland, the world's biggest island. Location, nasa north. 100% tumpak ang Jubilees. Clearly, ang tinutukoy ay ang North Atlantic region, Europe. Sila ang malamig na lugar na nasa north. Yan ang cold territory ni Japheth. Very conclusive. Sila ang mga Gentiles. Mga Europeans, isasama natin dyan ang mga Canadians, English Americans at Australians. Bakit? Kasi iisa lang ang pinanggalingan nila, Europe din. Hindi na muna natin tatalakayin ang territory ni Ham. Nakafocus lang kasi tayo kung sino at nasaan ang mga Gentiles na sinasabi ng Genesis chapter 10 verse 1 hanggang 5. Nagpapaalala din kami, mag-ingat sa Book of Jubilees kung ang hinahanap nyo ay family tree mula kay Adam. Binabangga nito ang family tree na nasa Genesis. We suspect a translation issue. So far, geography content lang muna ng Book of Jubilees ang na-verify nating accurate based on physical landmarks na ating natagpuan. Dahil malinaw na kung sino at nasaan ang mga Gentiles, lumalabas na hindi kasali ang mga Pilipino or Ophirian sa mga Gentiles. 2 reasons. Number 1, tayo ay mga Shemites. Lahi tayo ni Shem, hindi tayo lahi ni Japheth. Number 2, hindi tayo pasok sa mga lugar na malamig bandang north. Pasensya na rin sa mga flat earthers. Hindi kayo makaka-relate dito kasi ayon sa Jubilees, ang territory ni Shem ay nasa middle of the earth at hindi mainit, hindi malamig, kundi blended, templado. Paano yan? Sa inyo, ang middle of the earth ay North Pole, puro yelo. Malaki din ang problema nyo kung paano hahanapin ang isles at the end of the earth na sinasabi sa Isaiah chapter 24 verse 15 hanggang 16 at Isaiah chapter 42 verse 10 hanggang 12. Sa flat earth ninyo
ang ends of the earth ay Antarctica. Ganyan kayo iniligaw ng mga Japhethites gamit ang kanilang flat earth doctrine. Sorry po, Gentile doctrine ang sinusunod nyo. Tapos na natin ang unang palatandaan kung sino ang Gentiles ayon sa teritoryo na binigay ni Noah. Talakayin natin ang number 2, circumcision status. Yung pagiging supotante or hindi tuli. Ang circumcision ay bahagi ng covenant ng Ama kay Abraham. Genesis chapter 17 verse 10 hanggang 11. Noong lumabas ang mga Israelites, panahon naman ito ni Joshua, tinuli ang lahat ng lalaki. Joshua chapter 5 verse 3 hanggang 5. Ang Misaya ay tinuli din. Luke chapter 2 verse 21. Ngayon, kumusta naman ang mga Gentiles? Sila ay mga supotante, hindi tuli. Halimbawa, ang mga Romans, mga supot. Gusto nyo ng prueba na sila nga ay mga supotante? Tingnan nyo na lang ang reboltong ginawa nila para kay David. Supot. Klaruhin natin, hindi si King David ang supot, kundi yung Romanong model na ginamit ni Michelangelo. Kung buhay lang si King David noong ginawa yan ni Michelangelo, malamang napugutan siya kagaya ni Goliath na supot din. Bakit? Pansinin nyo, noong narinig ni David ang paghahamon ni Goliath, ang sabi ni David, sino ba itong hindi tuli na humahamon sa armies ng Elohim? 1 Samuel chapter 17 verse 26. Kung sa salitang Pinoy pa, parang ganito, sino ba itong supot na mayabang? Parang ganun. To cut the story short, tagpas ang ulo ni Goliath. Kaya, kung buhay lang si King David, noong ginawan siya ng reboltong supot, nako, Michelangelo, magtago ka na. Kaugaliang pagtutuli ay naging kaugalian ng mga Hebrews hanggang sa ating mga Ophirians. Pansinin ang kaugalian nating mga Pilipino. Hindi ba't inuulan ng kantsaw kapag hindi tuli? Tampulan ng tukso hanggang sa apo, kinukutya kung hindi tuli ang lolo. Lahi daw ng mga mutain. Noong kabataan namin, ganito ang pang-asar niyan eh. Patatak, 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 suput. Yan, tatawa kayo. Ito, seryosong talakayan. Bakit nagkaroon ng kontrobersya ang pagtutuli pagdating kay Paul? Ang kaugalian ba ang may problema o si Paul? Imagine, hundreds of years ang lumipas, smooth na sinusunod yung kaugalian, covenant. Pero pagdating kay Saul, kay Paul, nagkagulo. Bakit? Galatians chapter 5 verse 2 hanggang 3. Listen, I, Paul, am telling you that if you allow yourselves to be circumcised, the Messiah will be of no benefit to you. Again, I insist that everyone who allows himself to be circumcised is obligated to obey the entire law. Ito ang salita ni Paul sa verse 2. Makinig kayo, ako si Paul. Nagsasabi sa inyo, kapag kayo ay nagpatuli, wala nang saysay sa inyo ang Misaya. Teka muna, Paul. Baka nakakalimutan mo na ang Misaya mismo ay tuli. Nilalagyan mo naman ng pariseyong libadura ang gospel. Kahit kailan, walang sinabi ang Misaya na itigil ang pagtutuli. Huwag gagamitin yung incident sa John chapter 7 verse 23 dahil ang issue dyan ay ang pagpapagaling ng Misaya sa araw ng Sabat, hindi ang pagtutuli. Pagganahin ang reading comprehension bago mag-react. Isa pang punto, verse 3. Sinabi ni Paul na magiging obligado ang sinumang magpapatuli na sundin ang lahat ng mga kautusan. Tinakot pa ni Paul ang mga Gentiles. Ang tunay na apostol, gaya ni na Pedro, ay pinagtitibay ang salita ng Misaya na, if you love me, keep my commandments. Teka lang, ano ba talaga ang problema ni Pablo at tigas ng pagtutol niya sa pagpapatuli? Think outside the box. Ito, sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 5 na siya ay tuli.
Tandaan nyo yan. At ganito naman ang kanyang sinabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 15 hanggang 16. Basahin nyo yung naka-highlight. I became your father through the gospel, so I urge you to imitate me. Naandyan ang problema ni Pablo. Point number 1. Sa verse 15, sinabi ni Pablo, ako ang inyong ama. Isinilang ko kayo sa ebanghelyo. Imagine this scenario. Sino ba ang mga isinilang na followers ni Pablo? Yung mga Gentiles na mga hindi tuli, mga supotante. Point number 2. Sa verse 16, sinabi ni Pablo na dapat siyang tularan. Pinapakita niya ang sarili bilang ama at modelo na dapat tularan ng kanyang mga followers. Kumusta naman pagdating sa issue ng tulian? Bakit kaya hindi pinaandar ni Pablo ang tularan niyo ako? Hindi kaya nasa mga verses na yan ang bumabagabag kay Pablo kaya gusto niyang i-abolish ang pagpapatuli? Hindi ba dapat sana ganito ang sasabihin niya? Behold, ang inyong ama ay tuli. Tularan niyo ako. Bakit hindi siya proactive? Bagkus, inatake niya ang kaugaliang pagtutuli. Aber, kung gumagana ang inyong mga radar, malamang takot si Pablo, baka biglang may sumagot ng, di nga, pakita mo nga kung tuli ka talaga. Napapaisip kayo ngayon ano? Oo nga ano? Seryosong pag-uusap ito. This is a question of credibility and integrity ni Pablo bilang apostol. You should walk your talk. Sinasabi niyang dapat siyang tularan. Ibig sabihin, kung ano ang itinuturo niya ay makikita sa kanya. Pero, paano mo paniniwalaan at tutularan ang isang apostol na talo pa ang balimbing na politiko? 1 Corinthians chapter 9 verse 20. Basahin natin. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Sinabi niya, kapag ako ay nasa harap ng mga Hudyo, ako ay parang Hudyo. Pag ako ay nasa harap ng mga sumusunod sa kautusan, parang ganun din ako. Using the same logic, same premise, paano kung nasa harap siya ng mga sumusuway sa kautusan? Di ganun din siya, sumusuway din. Paano mo tutularan ang ganyang pagkatao? Again, this is a question of credibility and integrity bilang apostol. Baka sabihin nyo na naman, nang huhusga tayo ng tao. Wrong. We are not judging. We are analyzing. Magkaiba po yan. Ito, may tanong kami sa inyong mga tagasunod ni Pablo. Lalo na sa inyong mga pastor. Ito ang tanong. Binibigyan nyo ba talaga ng dibdibang pagpapakabuluhan ang Mesaya? Yung totoo, walang halong kahipokritahan. Sinusunod nyo ba talaga ang salita ng inyong Apostol Pablo? Siyempre, sasagot kayo ng, oo naman. Magaling kayong mag-claim eh. Kung ganon, basahin nyo ang nakasulat sa Galatians chapter 5, verse 2 hanggang 3. Nasusulat. Sinabi ni Pablo, pakinggan ninyo ito. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kung kayo'y patutuli, mawawalan ng kabuluhan sa inyo si Kristo. Malinaw ang mensahe ng inyong Apostol Pablo. Kapag kayo daw ay nagpatuli, pinawalan nyo ng kabuluhan si Kristo. Apostol nyo ang nagsalita niyan. Ulitin namin ang tanong kanina. Binibigyan nyo ba talaga ng kabuluhan ang Mesaya ayon sa salita ni Pablo? Malinaw ang salita ng inyong apostol. Kung kayo ay magpapatuli, ibig sabihin, walang kabuluhan sa inyo ang Mesaya. At kayo'y mga suwail na anak dahil sinuway nyo ang inyong apostol na nagsilang sa inyo.
Ngayon, kapag sinabi nyo namang hindi kayo nagpapatuli dahil pinahahalagahan nyo ang Misaya, edi ibig sabihin kayo ay kongregasyon o pulutong ng mga suputante. Bakit hindi nyo gawing flagship doctrine ang Galatians chapter 5 verse 2 hanggang 3? Bilang patutuo na dibdiban nga ang pagpapahalaga nyo sa Misaya. Huwag puro claim lang ng Holy Spirit at cherry picking ng mga verses. Love, faith, grace, sabay tumba-tumba. Isabuhay nyo ang Galatians chapter 5 verse 2 hanggang 3 bilang patutuo na kayo nga ang mga tunay na kinasihan ng Espiritu. Sige nga, patunayan nyo mga pastor, be a role model to your members. Magtitinginan kayo ngayon kung sino ang mauuna. Come on, walk your talk. Huwag puro claim kay faith at kay grace. Nakakalimutan nyo yata, faith without action is dead. Proclaim na kayo ay mga suputante dahil pinahahalagahan nyo ang Misaya at dahil ginagaya nyo lang ang inyong amang si Pablo. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang bunga, ganun din ang puno. Kung supot ang mga bunga, ibig sabihin ang puno ay supot. Simple lang, di ba? May nag-walk out na, sabay unlike at unsubscribe. Ang sakit nito sa bangs. Ito, banlawan na namin kayo para maalis na ang hapdi at kirot ng damdamin. Nasasaktan kayo dahil sa inyong pagkakamali. Huwag nyo kasing ipinipilit na kayo ay Gentile. Sunod kayo ng sunod kay Pablo, ang gusto nga ni Pablo ay mga followers na suputante. Si Pablo ay para sa mga Gentiles na lahi ni Japhet, hindi yan para sa mga Pilipino si Pablo. Ang mga Pilipino ay lahi ni Shem. Iisang lahi tayo at sina Abraham, mga Hebrew, Shemites, mga tulian. At dahil hindi naman Gentile ang mga Pilipino, ibig sabihin, ang mga doktrina ni Pablo ay hindi para sa mga Pilipino. Napakatanga ng doktor nyo. Ang gamot na ginawa ni Pablo ay para sa mga hintil. Huwag niyong ituturok yan sa mga Pilipino dahil hindi hintil ang mga Pilipino. Kaintindi ka ba, pastor? Ipinapahamak nyo ang mga Pilipino, nilalason nyo. Nakaalpas na nga tayo sa pananakop ng mga Kastila, ibinabalik nyo. So nakadalawang puntos na tayo. Ang mga hintil ay nakilala na natin sa pamamagitan ng una, teritoryo. Pangalawa, suputante. Ito ang pangatlo. Matthew chapter 20 verse 19. And shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again. Tagalog, ibibigay siya sa kamay ng mga hintil, kukutsain, papaluin at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Maliwanag, ang mga Gentiles or hintil ang pumatay sa Misaya. Sino ang apostol or leader nitong mga Gentiles noong umalis na ang Misaya? Si Pablo. Ano ang nature ng kanilang mga doktrina? Una, anti-tuli. Pangalawa, anti-law. Pangatlo, anti-Misaya. Bakit sinabi namin na anti-Misaya ang mga Gentiles? Kasi kasamahan po nila si Magog. Basahin nyo ulit sa Genesis chapter 10 verse 1 hanggang 5. Malaki po ang biring niyan sa last days ni Magog, the Gentile Japhethite. Ngayon pa lang, he is flexing his muscles na against Asians, against the Hebrew Shemites. Ngayon, mga pastor, asan ang mga konsensya nyo kung meron man? Bigay ng bigay sa inyo ng ikapo ang mga members nyo, tapos inilulugmok nyo sa pagiging Gentile. Lahat ng Christians dito sa Pilipinas, ganyan ang ginagawa sa mga Pilipino. Itinuloy nyo lamang ang sinimulan ng mga Kastila noon. Sinasabi namin sa inyo, hindi kasama ang mga Pilipino sa Gentiles o mga hintil. Kaya, tigilan nyo ang doktrina ni Paul.
Palayain nyo na ang mga members sa maling doktrina na para sa mga Gentiles. Hindi yan para sa mga Pilipino. Si Paul ay apostol ng mga Hintil. Huwag tayong bumuntot ng bumuntot sa kanya. Romans chapter 11 verse 13, For I speak to you Gentiles inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. Ngayon, kayong mga Paulinians, kung gusto nyo talagang magpakahintil, kayo na lang ang bumuntot kay Paul. Huwag na kayong manghahaltak ng damay. Sana malinaw po sa inyong lahat yan. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa Ophirian Heritage Conservatory. Be blessed. Shalom. Naniniwala po ako na ikaw na nanood ay maraming katanungan at unti-unting nabubuksan ang iyong diwa. Kung nais mong magpatuloy, subaybayan ang nasabing video ng Mensahero ng Silangan. I-follow lang ito, i-share at i-subscribe. Maraming salamat po.